Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's gabi na po sa araw ng Miyerkules, ikalima sa buwan ng Nobyembre taong 2025. At ito po sa ating screen mga kababayan ay etong mag-asawang Diskaya. At talagang yung kanila mga suot dito ay ano talaga, Paskong-Pasko na. Mga kababayan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ay, Merry Christmas po sa mga Diskaya. Merry Christmas po. Grabe naman ang inyong Pasko. Talagang eleganteng-elegante. Pero sabi dito, eto raw, mag-asawang Diskaya, si Curly at si Sara Diskaya ay magpapasko po sa kulungan. Aray ko po. Nakakita ko po dati yung mga video nila nung sa kanilang mga Christmas party. Talaga naman pong mga sikat na artista yung mga host. May napanood ako. Si Luis Manzano, si Lucky. Hi, Lucky. Si Lucky Manzano yung yung parang MC. Kapag malaki ang talent fee nun. Pero kunin mo si Luis Manzano bilang MC dun sa inyong Christmas party. At nakita ko rin dun, pumunta rin dun si Vice Ganda. Etong si Bisiral. So, napaka garbo itong kanilang mga nakaraang Christmas party. Pero ngayon, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Diyan sa kulungan. Yeah. Ayan, tiniyak po ni DPWH Secretary Vince Dizon na sa kulungan magpapasko ang Diskaya couple. Grabe naman. Ganun talaga. Ang buhay talaga mga kababayan, parang bola po yan. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Hindi po talaga natin masasabi. Kaya alam niyo mga kababayan, mas mabuting hindi po tayo masyadong marangya ang ating pamumuhay. Hindi po masyadong maraming sasakyan. Tulad nila, ilang sasakyan ito? 40. At bumibili pa ng sasakyan dahil nagustuhan lang yung payong, may payong sa loob. Grabe. So ganun po karangya ang kanilang pamumuhay. Tayo naman po, di ba minsan iinggit tayo sa mga mayayaman. Yun po wag mangyari sa atin. Huwag po natin silang kainggitan kasi hindi natin alam yung kanilang kayamanan pala ay galing sa masamang paraan. At dahil po sa masamang paraan pinanggalingan ng kanilang kayamanan, dumating po ang panahon na sila po ay magbabayad sa kanilang kasalanan. Tingnan ninyo. Pero sa kulungan sila magpapasko. Tayo, kahit hindi naman marangya ang ating pamumuhay, nandun tayo sa bahay natin, kasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Diba? So, Merry Christmas na lang po sa inyo. Merry Christmas na lang po sa inyo dyan sa kulungan. Dito po sa mag-asawang Diskaya. Ito mga kababayan, marami na namang iiyak dito. Marami na namang magre-react. Marami na namang maiinis. Dahil po, hinahanap na po itong 343 flood control projects ng Duterte administration sa Cebu. Nasaan daw yung inyong mga proyekto from 2016 to 2022, nasaan? Malacanang said it wants an investigation into the 343 flood control projects in Cebu from 2016 to 2022. Na sana yun po ang nakatulong dito sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Diyan po sa probinsya ng Cebu. Nasaan po yan? Iiyak na naman yung mga DDS. Iiyak na naman yung mga DDLs. Tanggol kayo ng tanggol. Nagtatanong lang naman tayo rito. Nagtatanong.
Nasaan yung flood control projects? Na sana'y nakatulong, hindi sana ganyan ang nangyari dyan sa Cebu. Tapos sabi ng mga DDS, bakit si Duterte? Sino sisisihin mo? Ito talaga mga DDS, alam niyo yung mga utak ninyo, minsan baguhin ninyo. Isipin ninyo yung ating mga kababayan, wag naman puro Duterte. Kami sumusuporta sa gobyerno. Pero kapag may mga ganitong klaseng pangyayari, merong mga nakawan sa gobyerno, isinisita namin. Hindi naman pwedeng protektahan mo yung mga magnanakaw. Si Saldico, kahit sabihin mo pa si Martin Romualdez, kung talagang sangkot siya, dapat managot siya. Oh. Kaya kayong mga DDS, wag sarado yung mga utak ninyo, ibukas ninyo yung mga isipan ninyo, yung mga mata ninyo, at huwag kayong maging panatiko. O yan, kagaya niya, nasaan na yung flood control projects, 343 noong 2016 to 2022. Di sana hindi nagkaganyan yung Cebu. Hindi ba pwede yung mga DDS magtanong din para lang sa ating mga kababayang taga Cebu? O mas kakampihan nyo pa etong mga Duterte kaysa sa mga nasa lanta ng bagyo dito po sa Cebu? Ay nako, kapag ganyan po tayo, wala po tayong kahihinatnan. Imulat nyo po yung inyong mga mata. Kami po sa mga sa sumusuporta sa gobyerno, nagtatanong din po kami kay Presidente Bongbong Marcos, ano nangyari? Kay Martin Romualdez nagtatanong din kami, ano nangyari? Kasi dapat managot din daw si Martin Romualdez dahil siya ang naglagay kay Saldico diyan sa sa posisyon ni Saldico. Diyan sa budget. Kung talagang dapat managot si Martin Romualdez, dapat managot. Hindi po natin dapat protektahan ang mga magnanakaw at ang mga nangungulunbat ng pera ng taong bayan. Hindi po dapat. So dito siya nangyari sa ating mga kababayan sa Cebu. Sana naman, isipin nyo naman, ano ba talaga nangyari? Bakit ganun? 26 billion ang budget ng flood control ayon kay Governor Pam Baricuatro ng Cebu. 343 flood control projects. Ano nangyari? Bakit baha pa rin? At hindi lang basta baha, extreme ang baha sa Cebu. So dapat yan talagang imbestigahan at managot kung sino man, kung saan napunta yung pera na yan. Yan ba, binusan, ninakaw ba yan ng mga politiko, mga DPWH officials dyan sa Cebu? Dapat managot. Etong kung sino man ang may sala dito po sa nangyari dito sa baha sa Cebu. Sabihin ng iba, hindi sa yan natural disaster yan Totoo po, natural disaster. Pero po, kung ito pong mga flood controls na ito ay nagawa ng maayos at wala pong ghost flood control projects, malamang hindi po ganun kalala ang naging resulta ng baha. Bakit ganun katindi ang resulta? Ba't ganun naging epekto ng bagyo at baha? Kasi nga, baka nga dahil dito, hindi po naayos itong flood control projects dyan. Kaya dapat po maimbestigahan ito. Hanapin natin nasaan itong 343 flood control projects ng panahon ni Duterte dyan sa Cebu. At ito mga kababayan, pag-usapan na rin natin itong sinabi ni Panfilo Lacson dito kay Marcoleta. Kasi si Marcoleta parang hindi ko alam insecure ka po ba, Senator Marcoleta kay Senator Ping Lacson? Insecure ka po ba? O nagagwapuhan kayo kay Ping Lacson? Nagagwapuhan ba kayo kay Ping Lacson? Naiingit po ba kayo kay Ping Lacson? Kasi maganda yung pagkakaayos ng buhok ni Senator Ping Lacson. At hindi po fake news. Bakit po ba kayo G dito kay Senator Ping Lacson? Alam niyo, bilib ako kay Senator Ping Lacson kasi pinagtatawanan niya lang
etong si Marcoleta. Sa totoo lang, at talagang talagang, di ba, itong huli, sabi ni Marcoleta, ini-spy ba ako? Ini-spyan ba ako ni Ping Lacson? Bakit pati yung CCTV tiningnan? Binabantayan ba ako nito ni Ping Lacson? Tiryado ba ako ni Ping Lacson? Ayun ang naisip ni Marcoleta eh. Si Ping Lacson, pinagtatawanan lang siya. Siguro hanggang ngayon, hindi pa rin makamove on, no? Hindi pa rin ba makamove on etong si Marcoleta? Dahil ngayon, hindi na po siya, Senate co-chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano ba naman yan, Senator Marcoleta? Eto, pakinggan natin yung sinabi ni Senator Ping Lacson tungkol dyan sa sinasabi ni Marcoleta. At pinagtatawanan lang ni Senator Ping Lacson etong si Marcoleta. Sir, balikan ko lang po kay Guteza, are you bothered by his disappearance? And ano po yung current efforts right now to locate him? Well, obviously, sincere yung efforts to locate him. Kasi he has to clarify yung kung meron siya maidadagdag, idagdag niya. So, importante yung kanyang presence kung meron siya maidadagdag pa sa kanyang nauna ng pinahayag. At saka concerned din kasi hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanya. May mga claim na nasa marine compound, hindi naman pala. May mga... At saka parang gusto ko rin malaman sa kanya, sino ba talaga yung naggawa ng affidavit mo? Kasi nakita ko yung interview ni dating Congressman Mike Defensor, katulong sila Sinasabi niya na they helped Gutesa draft his affidavit. So, kailangan maklarify din yun. Hindi ba ang sariling gawa ni Gutesa yung affidavit? Kung hindi niya sarili, sino yung mga tumulong sa kanya na maggawa ng affidavit? Ano po yung basa or tingin nyo, analysis nyo dun sa situation? Is he hiding or meron po bang nagtatago sa kanya? Hindi ko alam. Yung guess mo is as good as mine. Kasi wala nga nakakalam, tahimik na tahimik. Alam nyo, ganito lang yan. Kung ang hangad mo, mag-prosecute talaga, makapagpa-convict talaga, dapat hindi siya nawawala. Kasi ang pwede lang mag-prosecute sa kanya, DOJ or Ombudsman. Hindi siya mahanap ng DOJ. Hindi siya mahanap ng Ombudsman. Kung ang intention mo, magpropaganda lang, diyan ka sa Blue Ribbon at mawala ka na. Kasi yun lang Sa ngayon... malinaw naman yung sinabi ni Ping Lacson di ba? Totoo naman yun Kung talagang gusto mo nga may managot, dapat doon ka sa DOJ at Ombudsman. Pero kung gusto mo lang magpa-epal at maggagawa ng propaganda, tama, diyan ka sa Blue Ribbon. Kasi hindi ka naman kakasuhan ng Blue Ribbon Kasi yung ginagawa nila is in the aid of legislation. So bakit doon siya sa Blue Ribbon nagpunta? Dapat dumiretso siya doon sa sa Ombudsman, dumiretso siya sa DOJ para mag-file ng kaso. Sabihin niya yung kanyang testimonya. Pero bakit inimbitahan siya sa DOJ, hindi siya nagpakita? Di ang ibig sabihin nun, malamang, ano ka lang, gusto mo lang magpa-epal at maggawa ng propaganda diyan sa Senado. Di ba, nagkaroon ng isipan sa mga kababayan natin na siya lang ang nakapag-implicate kay Speaker Romualdez. Yung although kay Congressman Saldico, hindi lang siya, ang dami pang ibang nag-implicate sa kanya, nauna na. Pero ang importante rito, in-implicate niya si dating Speaker Romualdez at nag-iisa siya nakapag-implicate. Pagkatapos nawala siya. So kung ang hangarin mo is talagang logical conclusion, which is to prosecute and convict former Speaker Romualdez, dapat nandito siya. Hindi man sa Blue Ribbon, kung inisip niyang hindi siya makapagtiwala sa Blue Ribbon, humarap man lang siya sa DOJ, humarap man lang siya sa Ombudsman. Kung yun ang hangarin. So now, anong isipin natin? Bakit Blue Ribbon lang at pagkatapos ng isang pagsipot, nawala ka na? So sir, hindi niyo ba tatanungin si Mike Defensor considering na siya ang nagbigay kay Marcoleta? Yun nga, papadala namin yung subpoena through the office of Senator Marcoleta. And yung sinasabi niya na iniispayan ko siya, hindi yun ang dahilan. Gusto ko lang makita, kaya pinareview ko yun para makita ko, baka sakali may nakakakilala o makikilala natin yung kasabay niyang dumating. So incidental na lamang yon na sinalubong pala siya ng staff ni Senator Marcoleta, dinala sa opisina niya, nag-stay for a while,
Tapos nanood ng hearing doon sa gallery hanggang sa tinawag siya 10:27 I think. No? But he stayed there. He arrived at around 8:27. At saka yung CCTV, this is a public place. Yung Senado. Huwag tayong magtaka. Alam na natin na merong CCTV dyan. Kayo mismo na mamonitor nyo kami pag dumarating na kami, di ba? Kaya minsan nakaabang na kayo sa second floor. So this is an open area. No? And, you know, meron tayong jurisprudence tungkol sa CCTV footages. Yun yung Ople versus Torres. Ang tawag doon, ang doctrine doon, yung reasonable expectation of privacy. Meaning, pag nasa public place ka, i-expect mo naman na yung privacy mo, mako-compromise, no? May reasonable expectation privacy. Kung nasa private place ka, now, I heard Senator Marcoleta na kung ako raw ba nagbi-Big Brother o okay lang ba raw na tiktikan niya rin opisina ko, well, bibigyan ko siya ng logbook kung gusto niya everyday, kung sino yung pupunta sa office ko. At walang contractor na pupunta doon. Wala maski sino pupunta except mga official business. Public place to eh. Wag tayong maging onion skin na lalabas yung mga bisita natin o kung sino yung mga pinatawag natin. Dahil CCTV yan eh. No? Okay, last question, Opo. Amar. Sir, mag-a-apply po ba dun kay Guteza yung pag hindi po siya sumipot after the subpoena ay warrant of arrest yung next? Meron na siyang problema sa prosecution service ng DOJ. Why? Because meron ng resolution yung RTC, Executive Judge ng Manila, na nagre-recommend na siya sumailalim sa preliminary investigation for falsification of documents. So, let's leave it at that. Now, hindi naman siya, ibig sabihin, pumunta siya rito on his own volition. Ano? Para gipitin pa siya na i-issue siya ng subpoena and then warrant of arrest, papa-contempt, I don't want to go there. Sir, naalala ni... Okay, so yan mga kababayan. Tingnan mo nangyari kay Gutesa. Nagkagutay-gutay na tuloy siya. Nagkagutay-gutay na, imbis na nananahimik siya doon sa kanilang bahay, nakipag-usap kay Defensor at eventually kay Marcoleta. Nagkagulo-gulo tuloy yung yung kanyang buhay niya. Imbis na simpleng buhay, nananahimik ka, ngayon, tingnan mo, nagtatago ka na. Meron ka ng problema sa DOJ. Di ba? Ano nangyari? Ano ba? Naabutan ka lang ba para magsalita at magkalat ng propaganda? Bakit gano'n? Nasaan ka? Ngayon, hinahanap ka ngayon ng Blue Ribbon Committee. Importante ka. Ba't tahimik? Hindi ka nagsasalita. Tapos ngayon, eto kay Marcoleta. Marcoleta naman. Masyadong iyakin. Binabantayan daw siya, iniispayan daw siya, binibig brother daw siya ni Ping Lacson. Sabi ni Marcoleta, ako ba, pag ginawa ko sa kanya yan, papayag ba siya? Sabi ni Ping Lacson, sige. Gusto mo, bibigyan pa kita ng logbook para alam mo kung sino pumapasok, sino lumalabas dito sa opisina ko. At sisiguraduhin ko sa'yo na walang kontrakto na papasok dito. Di sapul na naman ito si Marcoleta kay Ping Lacson. Ito kasi si Marcoleta parang no? Kaya sabi ko, ano ba talaga? Inggit pikit ka ba? Inggit pikit o na-insecure ka kay Ping Lacson kasi matikas, talagang astig ang dating, hindi katulad ng mga parang laging galit na iyakin. Wala di ba? Abogado ka nga. Tapos hindi ka naman magaling mag-imbestiga. Ngayon, ito na yung magaling na investigador. Tapos lahat na lang sisilipin ninyo. Lahat na lang ibibintang ninyo kay Ping Lacson. Gusto na nga umalis para sa inyo pero gusto pa rin siyang pabalikin bilang chairman ng Blue Ribbon Committee kasi wala namang ibang qualified wala namang ibang qualified Di ba? Saka paano na yan, Marcoleta? Ayan yung gusto mo bigyan ng witness protection program.
balita, magpapasko raw sa kulungan. Ang nangyari doon sa 1 billion. Kasi may usapan dati, may 1 billion daw nangihingi. Naging 120 million. Paano yan? Na ano ata yung assets nito? Na freeze. Pati yung mga bank accounts. Tapos, magpapasko pa sa kulungan. Paano? Ano na yan, Mr. Marcoleta? Paano na itong yung gusto mo gawing witness? Gusto mo mapasailalim sa witness protection program? Ano nangyari? Gutay-gutay na. Katulad ni Gutesa. Nagulo na. Di ba? So yan mga kababayan, ang ating update. Pinagtawanan lang ni Senator Ping Lacson etong si Marcoleta kung sa kanyang mga pinagsasabi na siya ay iniispa yan, na siya ay binibig brother ni Lacson. At tungkol naman dun sa sinasabi na iimbestigahan itong nangyari sa Cebu, yung flood control project sa Cebu nung panahon ni Duterte, ay nako, sana nga po ay magawa yan sa lalong madaling panahon para magbigay naman ng hustisya dun sa mga naapektuhan ng bagyo, baha dyan po sa Cebu. Grabe po talaga kasi ang nangyari dyan. So dapat may managot dyan po sa mga, dami po kasing dami po kasing namatay at nasugatan dyan po sa nangyaring baha dyan po sa Cebu. Kaya dapat po imbestigahan yung mga flood control projects dyan. At dito uli sa Diskaya, we wish you a Merry Christmas na lang po dyan po sa kulungan. Happy New Year na rin po. Kasi sigurado, abutin kayo ng Happy New Year doon. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.